Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon tafsir insyaAllah. At tatalakayin natin ngayon insyaAllah yung Suratul Qari'ah, yung pang 101 na surah sa Quran. Katulad ng nabanggitan natin, ang mga maikling surah, ang lahat ay ipinahayag sa Makkah. Dahil yung mga pinahayag sa Makkah, ang karamihan sa mga tema nito, laman nito, tungkol sa kabilang buhay, paraiso, impyerno, kaisahan ni Allah. At yung mga ahkam, ang kadalasan doon ay nandoon na nga sa Madina ipinahayag. Sa Suratul Qari'ah, ang literal na kahulugan ng Qari'ah ay, kumbaga, isa ito sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom, Al-Qari'ah. So ito ay surah na merong 11 na ayah. At sisabi, Al-Qari'ah min asma'i yawmil qiyamah. Ang Al-Qari'ah ay isa sa mga pangalan ng Yawmul Qiyamah, isa sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom. So natukoy na natin yung Yawmuddin doon sa Suratul Fatiha, di ba? Maliki Yawmiddin. Ibig sabihin ni Yawmuddin, ano? Araw ng paggagantimpala. Hisab yung pagtutuos. Pwede rin, pero mas accurate na translation yung paggagantimpala. Kung merong pagtutuos, hisab, yawmul hisab, meron ding paggagantimpala. Kasi kaya ka tinutuos para magantimpalaan. So ang pangalan na ito, Kalhaka, Wattama, Wassakha, Walgashiyah, Wageredalik. At ang araw ng paghuhukom, nakikilala ito bilang Al-Haqqa, At-Tama, As-Sakha, Al-Ghashiyah, at iba't iba pang mga pangalan na katulad nito. Kung doon nagkakamali sa Quran, tinawag ang araw ng paghuhukom sa pamagitan ng humigit kumulang 20 na iba-ibang mga pangalan. At tumutukoy ito sa iba't ibang mga, kumbaga, magiging katangian ng araw ng paghuhukom. Halimbawa, yung At-Tama, ito yung At-Tamatul Kubra. Ito na yung pangalawang pag-ihip ng trompeta. As-Sakha, ito yung unang pag-ihip. Ghashiyah, ibig sabihin yung bumabalot. Lahat ng ito ay tumutukoy sa mga katangian ng araw ng paghuhukom. Thumma qala ta'ala muaddiman amraha wa mahulan li sya'niha wa ma adraka mal qari'ah. Ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang qari'ah? Na ito, pagka merong ganitong aya sa Quran, ito ay pagbibigay diin ni Allah sa bagay na tinukoy. At maraming mga aya ang merong ganitong katulad na format. Na halimbawa sa aya na ito, wa ma adraka mal qari'ah, ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang qari'ah? Ano pa naalala niyong aya na may ganito? Wa ma adraka ma yawmuddin, ano magpapaunawa sa iyo kung ano ang araw ng paggagantimpala? At inulit pa nga yun, di ba? So dito, inulit ito ni Allah dahil sa tindi ng takot na mangyayari sa Al-Qari'ah, dahil ngang araw ng paghuhukom. Na dito nga, thumma fassara dhalika biqawlihi, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Ang araw daw ng Al-Qari'ah, ito ang araw na ang mga tao ay magiging katulad ng farash na mabthuth. Ay fi intisyarihim
wa tafarruqihim wa dhihabihim wa maji'ihim min hayratihim mimma hum fihi. Na mga tao raw ay magiging katulad ng farash. Farash yung yung gamo-gamo. Mabthuth, yung nagkalat na gamo-gamo. So di ba lumalabas minsan yung gamo-gamo tas pupunta sila lalo na sa maliwanag, sa may ilaw. So ganun ang mangyari sa mga tao sa araw ng paghukom. Na itong pagkalat na ito ng mga tao sa araw ng paghukom, kama qala ta'ala fil ayatil ukhra ka'annahum jaradum muntashir, ng mga tao sa araw ng paghukom ay katulad ng jarad. Naalala niyo yung jarad, yung binanggit natin kagabi? Yung insekto na pwedeng kainin? Ano yun, jarad? Hindi tipaklong, locust. Iba yung locust sa tipaklong. Yung locust mas malaki kaysa sa tipaklong. So yun ay halal na kainin. So hindi pa ako nakain nun eh. Sino nakain nun? Meron? Oh, ginigisa daw yun eh. Ikaw, nakakain ka na. Ginigisa daw yun eh. Mas malutong daw. Sarap daw pulutan. So katulad daw ng Gerard. Wa qawluhu ta'ala, yung Gerard pala tinukoy iyon dun sa chapter 54 verse 7. Again, this sinabi ni Allah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, yung sumunod na aya. At ang mga bundok sa Al-Qari'ah ay magiging katulad ng ehn. Yung ehno o ehnon, yung balat o hindi balat, balahibo ng tupa na kumbaga na gano'n na yung nalagas, balahibo ng tupa na nalagas. So yung balahibo ng tupa, actually kapag tinatanggal yun sa tupa, ginagamitan yun ng razor, yung ginagamit natin panggupit, yun din yung ginagamit. So magiging ganun yung mga bundok sa araw ng paghukom at hindi ito nalalayo. Kasi nung panahon nga ni Musa alayhis salam, di ba? Hiniling niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na makita niya si Allah at nadurog ang bundok. Nadurog ang bundok. Lalo na sa araw ng paghukom. Na dito sinabi, ya'ni qad sarat ka'annaha as-suf al-manfush alladhi qad syuri'a fi dhihabi wat tamazzuk. Na ito raw ay katulad ng balahibo ng tupa na nalagas, kumbaga, at nagkahiwa-hiwalay na. Katulad ng yung buhok, halimbawa pag ginupit, di ba, kakalat yun, nahanginin. So ganun na mangyayari sa bundok sa araw ng paghukom. At ito ang naging pananaw ng mga mufassirin, halimbawa sina Mujahid Ikrimah, Sa'id bin Jubair at iba pa. Na yung ehen, tinutukoy din dito na kal-ehen, ang ihim na tinutukoy dito yung suf. At yung suf nga, dito nang galing yung tawag ng mga Sufi sa kanilang mga sarili. Kasi yung wool, kapag ito ay hinabi, ginawang tela, magaspang ito na tela. Actually, Makati yung tela nun. At yung mga Sufi, kumbaga pinapakita nila yung kanilang kabanalan sa pamagitan ng pagsusuot ng tela na Makati. Tela na yung hindi siya pinalambot. Kumbaga tela na magaspang. Yun ang kumbaga pinagmamalaki ng mga Sufi. Kaya tinawag din kanilang mga sarili na Sufi. Thumma akhbara ta'ala amma yu'awwalu ilayhi amalul amilin. At binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdating sa kanya ng mga gawain, ng mga gumagawa ng gawain, at wama yusiruna ilayhi minal karama wal ihana bihasabi amalihim. At kung ano ang magiging resulta ng mga ginawa nila na ito na pagpaparangal o
o kaya ay kahihiyan dahil sa kanilang mga ginawa. Na sa araw nga ng paghuhukom, hindi nga lang, o kahit sa pagpasok ng tao sa paraiso o impyerno, ang daranasin ng mga tao ay hindi lamang mga pisikal na ginhawa o sakit. Halimbawa sa impyerno yung pagkasunog ng balat. Magdudusa din ng tao sa impyerno sa pamagitan ng mga psikolohikal na mga paghihirap. Kalungkutan, pagsisisi, galit, at iba pa. Na maraming mga aya nga sa Quran, di ba, nagsisisihan yung mga tao doon sa impyerno at marami silang mga pinagsisisihan at syempre kahihiyan ng mga tao na naroroon sa impyerno. Ipapahiya sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga mayayabang na kuffar na naririto sa mundo, pagdating ng araw ng paghuhukom, pagdating nila sa impyerno, kahit sino pa sila. Actually, kahit Muslim, okay, maaari siyang makakaranas ng kahihiyan. Katulad nga nung lagi nating nababanggit na hadith, yung parusa doon sa nagsasabi ng bagay na hindi naman niya ginagawa, na nandun siya sa impyerno, may kita siya ng mga tao, na hila-hila niya yung kanyang bituka na nakalaylay mula sa kanyang sikmura. So yun ay isang nakakahiya na parusa sa kanya. At kanyang, kumbaga, madadagdag sa kanyang parusa bukod pa doon sa init, sa pagkasunog, madaragdag sa kanyang parusa. At bakit natin nasabi na maaring Muslim ang tao na ito? Kasi pangkalahatan ito, maaring Muslim na nagsasabi ng hindi niya ginagawa, nagtuturo ng hindi niya ginagawa, o kuffar, kafir na nagtuturo ng hindi niya ginagawa. Kumbaga, ipokrito. Ito yung ipokrito amali, o munafik amali, munafik sa kanyang gawain. At siyempre, iba naman yung munafik etikadi, ito yung mga munafik na nagpapanggap na Muslim. So, pwede rin ipokrito yung tao sa kanyang ugali at siya ay magdurusa rin sa kanyang ugali na ito sa araw ng paghuhukom. At dinugtong dito, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ay rajhat hasanatuhu ala sayyiatihi. Sino man na maging mabigat ang kanyang timbangan o kanyang mga timbangan, ibig sabihin naging mas matimbang ang kanyang mabubuting gawa kaysa sa kanyang masasamang gawa. Fahuwa fi isyatin radiyah. Fahuwa fi isyatin radiyah, ya'ni fil jannah. Ang isyatin radiyah, buhay na masaya, buhay na kalugod-lugod. At syempre ang tinutukoy dito, buhay doon sa paraiso, insyaallah. Wa amma man khaffat mawazinu, at sino mang maging magaan ng kanyang mga timbangan, ay rajhat sayyiatuhu ala hasanatihi, naging mas matimbang ang kanyang masasamang gawa kaysa sa kanyang mabubuti. So, ganito maaring mangyari na magaan ang timbangan niya. Kasi ang ibara, ang binibigyan ng pagpapahalaga, kumbaga, o yung number one na consideration, yung mabubuting gawa sa araw ng paghuhukom. Meron akong napanood na yung psychological experiment. Ang ineksperimento nila yung tinatawag na moral licensing. Moral licensing na, ang ibig sabihin ng moral licensing, yung pakiramdam ng tao sa kanyang sarili na naging mabuti siya, na dahil dito aakalain niya na meron na siyang lisensya o pahintulot na gumawa naman ng masama. At delikado yun, lalong-lalo na para sa Muslim. Na inakala niya marami na siyang nagawang mabuti at dahil dito pwede na siyang gumawa ng masama o pwedeng hindi na siya gumawa ng mabuti. Doon sa experiment nila, may mga nangyari na may mga tao na matapos silang gumawa ng mabuti, ayaw na nilang gawin yung sumunod na pagkakataon na pwede silang gumawa ng mabuti. Ayaw na nilang gawin kasi feeling nila, hindi nila kailangang gawin yon kasi nakagawa na sila ng mabuti. Siyempre, sa atin bilang mga Muslim, maaring mangyari na may tao na inakala niya marami na siyang napasyahada, marami na siyang da'wa,
pwede na siyang mangulimbat, pwede na siyang magdawa pogi at iba't iba pang mga kalokohan. So, moral licensing ang tawag doon. At nakakatakot yun lalong-lalo na para sa mga sino mang may mga naiambag sa Islam, mga ngaral ng Islam o ano pa man, pinuno ng mga Muslim. Kahit sino ay maaring mahulog sa kabalintunaan na ito. Maaring yun ay magiging dahilan na magiging mas matimbang ang kanyang masasama kaysa sa mabubuti niyang nagawa. Yung sumunod, na yun nga, sino man daw ang maging mabigat ang kanyang timbangan, di ba, nasa paraiso, at sino man ang maging magaan ang kanyang mga timbangan, fa ummuhu hawiya. Ang kanyang ina, literal na kahulugan nito, fa ummuhu hawiya, ang kanyang ina ay ang hawiya. Dito, fa ummuhu hawiya, ang ibig sabihin, ang kanyang magiging tahanan, kumbaga, o ang kanyang kahihinatnan, ang kanyang pupuntahan ay ang hawiya. Kila ma'nahu fahuwa sakitun hawin buummi ra'sihi fi nari jahannam. Na yung hawiya, isa ito sa mga pangalan ng impyerno, na sa impyerno kasi babagsak siya na mauuna ang kanyang ulo. Mauuna ang kanyang ulo. So, tinawag itong hawiya dahil yung hawin, ito ay, kumbaga ibig sabihin, ibabagsak siya sa impyerno na nauna ang kanyang ulo. Wa bara'anhu bi ummihi ya'ni dimaguhu. Na dito, tinukoy din yung dito ng kanyang utak. Na ibig sabihin, ito yung unang babagsak sa impyerno. Unang itatapon sa impyerno. Katulad doon sa hadith nung yung unang 3 tao na itatapon sa impyerno, di ba? Yung nag-jihad, nagsadaka, at saka nagbabasa ng Quran. So, ang iutos sa kanila ni Allah, itapon sila sa impyerno na nauna ang kanilang mga mukha. So, ito yung bahagi din ng kahihiyan ng tao na itatapon sa impyerno, na ang kanyang ulo o kanyang mukha na nasa ibabaw ng kanyang katawan sa dunya ay unang itatapon sa impyerno doon sa akhirah. Ruwiya nahwu hada an Ibni Abbas wa Ikrimah wa Abi Saleh wa Qatada. Iniulat mula sa mga sahaba na ito. Mula kay Qatada, sinabi niya, Yahwi finnari ala ra'sihi, na ang tao na itatapon sa impyerno, itatapon siya na naunang kanyang ulo. At ganyan din ang sinabi ni Abu Saleh, Yahwuna finnari ala ruhusihim, papasok sila sa impyerno na maunang kanilang mga ulo. Ma'nahu fa ummuhu allati yarji'u ilayha wa yasiru fil ma'adi ilayha hawiya wa hiya ismun min asma'in nar. So nga yung hawiya, kabilang ito sa mga pangalan ng impyerno, at unang papasok dito ang ulo, unang babagsak dito ang ulo ng tao na ipapasok dito. Wa inna makila lil hawiya ummuhu li annahu la ma'wa lahu wa ghayraha. Tinawag din itong ummuhu hawiya dahil walang matatakasan mula sa mga ito. Sinasabi din rin ang hawiya, an-naru hiya ummuhu wa ma'wahu allati yarji'u ilayha. Ito yung kanyang kahihinatnan, ang impyerno. Wa ya'wi ilayha. Wa qara'a wa ma'wahumun nar. So, yung ma'wa na tinutukoy, ano bang aya ito? Sa Surah Ali Imran, verse 151, yung ma'wa na tinutukoy yung kanilang kahihinatnan o kanilang hantungan. So yung sa Tagalog, merong idiom, yung kapag inililibing, anong sinasabi pag inililibing? Hinatid sa huling hantungan. Pero actually, hindi yun ang huling hantungan. Ang huling hantungan talaga, paraiso o impyerno, hindi yung libingan, hindi yung nicho, hindi yung hukay. Ang tunay na huling hantungan ay ang paraiso o impyerno.
Sa sumunod, tinukoy ni Ibn Kathir rahimahullah, warawaan katada, qala hiya naru wa hiya ma'wahum, ang hawiya ay ang mismong impyerno. At inulit dito yun nga, wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ito? At ito nga ay apoy na hamiya. Ang hamiya, narun hamiya, apoy na hamiya, ay haratun syadidatul har, kawiyatun lillahab was sair. Tinawag ang impyerno na hamiya dahil sa napakatinding init nito at napakatinding paglagablab at yung kanyang apoy. Meron akong lecture na yung sa akida yata yun. Nagkamali ako ng translation. Yung ham na tinutukoy doon, yung lagnat. Yung lagnat, hindi yung ham na yung ha na ganun, parang number 2 na baligtad. Ito yung tumutukoy sa apoy o init. Pero yung ham na ha na bilog, ang tinutukoy doon, yung ibon na lumalabas daw sa ulo ng tao kapag mamamatay. Paniniwala yun ng mga Arabo noon. Yung tinutukoy doon na ham, yung lagnat, hindi yung Ang nabanggit ko yung yung ibon. Mali yun. Ang tama, lagnat. So merong mga tamima na ginagamit yung mga Arabo, mga anting-anting na laban sa lagnat. At yung ham naman, isa yun sa mga superstitious na paniniwala ng mga Arabo. At ito nga, yung hamiya na ito, so related ito doon sa lagnat. Related ito sa lagnat na ham na tinatawag. Sa isang hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Naru bani Adam allati tukidun," ang apoy ng mga anak ni Adan na inyong sinisilaban, juz'um min sab'ini juz'an min nari jahannam. Ibig sabihin, yung apoy daw na naririto sa dunya, lahat ng apoy sa kalan, apoy sa loob ng sasakyan, di ba, internal combustion engine, apoy sa mga bulkan, lahat ng yun ay isa lamang sa 70 na bahagi ng apoy ng impyerno. So yung total na init ng impyerno, i-divide mo yun sa 70, yun ang apoy na naririto sa dunya. So napakatindi ng apoy sa impyerno kung iahambing sa apoy sa dunya. At ganyan din sa isa pang hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad, sinabi, "Innaha fussilat alayha bisab'ati wasittina juz'a," na ang apoy daw ng impyerno ay mahigit pa sa 69 na ulit ng lahat ng apoy na naririto sa mundo. Sa isa pang hadith, inulat din ito ni Imam Ahmad na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahlin nari adaban man lahu na'lan yagli minhuma dimaguhu. Tunay na ang pinakamagaan na parusa, tunay na magkakaroon ng pinakamagaan na parusa sa impyerno ay ang tao na meron siyang dalawang tsinelas. Nang dalawang tsinelas na ito, syempre gawa ito sa apoy, na dahil sa tsinelas na ito ay kukulo dahil dito ang kanyang utak. Sa tsinelas lang yun nagawa sa apoy pero kukulo ang kanyang utak. So paano pa kaya yung nasa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, sino yung mapupunta doon? Yung munafik, yung nagpapanggap na Muslim, fiddarkil asfali minan nar. So yung impyerno, yung pinakamalalim nito, nandun yung mga munafik. So mas matindi yung init doon, waliyadu billah.
So meron pang isang hadith na nabanggit dito. Inulat naman ito ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim. Ishtakatin naru ila rabbiha faqalat ya Rabb akala ba'di ba'da. Na nagreklamo daw yung impyerno kay Allah. Nagreklamo raw ang impyerno kay Allah at sinabi niya na tunay na ang isang bahagi daw nito ay kinakain ng iba pang bahagi nito. So sa lakas o tindi ng apoy doon sa impyerno, kumbaga nasasakop na ng apoy nito yung iba pang bahagi nito. Faadina laha binafasain, at pinahintulutan nito ni Allah na huminga ng 2 ulit. Pinahintulutan nito ni Allah na huminga ng 2 ulit. Nafsin fi shita'i wa nafsin fi sayf. Paghinga sa shita, sa taglamig, at paghinga sa sayf, sa tag-init. Sa taon-taon, ito ay humihinga ng 2 ulit. Fa-ashaddu ma tajiduna fi shita'i min bardiha wa ashaddu ma tajiduna fi sayfi min harriha. Na ang paghinga nito sa taglamig at paghinga nito sa tag-init, so hindi naman sinasabi rito na may bahagi ng impyerno na malamig, hindi. Kumbaga yung hirap na mararanasan ng tao sa impyerno ay mas mahirap pa kaysa sa anumang mararanasan ng tao na lamig o init na meron dito sa mundo. Dahil yung dalawa na yon pareho ay nanggagaling sa hinanga lang o paghinga lang ng impyerno. Pero merong mga nagsasabi na maaring din naman na merong bahagi ng impyerno na ang parusa dito ay lamig. Pero ano yun, kumbaga ang general talaga na pag-unawa natin, ang impyerno ay apoy. Dahil ito yung pinaka-dahir o pinakamalinaw na tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sa ibang mga relihiyon, may mga paniniwala na may iba-ibang klase ng impyerno at merong impyerno nga na yelo. So yun yung paniniwala nila. Lalo na yung mga Buddhist. Yung mga Buddhist at yung mga Hindu. Tawag nga nila sa impyerno, naraka. Parang maranaw. Kasi nga yung ating mga ninuno, kahit yung mga Muslim, kumbaga Indianized sila ng mga society, katulad din ng Indonesia at ng Malaysia. Kumbaga yung kanilang origin ay Hindu. Mga Hindu sila dati o mga dating Buddhist, at ang dumating yung Islam, nag-Muslim sila. Na-Indianized muna sila, kaya malaking parte ng kanilang kultura at mga paniniwala ay nagmula sa mga paniniwala ng mga Hindu at mga Buddhist. Meron akong nabasa dito sa Pilipinas lang, halimbawa local na mga paniniwala dito. Di ba pag may patay, yung mga Pilipino nag-aalay ng pagkain para doon sa namatay. Tradisyon yun ng mga Hindu. Hindi yung tradisyong Kristiyano. Tradisyon ng mga Hindu. Tapos yung mga Hindu may tradisyon sila na kapag sakitin yung bata, papalitan nila ng pangalan. Tradisyon din yun ng mga Hindu. Kumbaga nanatili sa Pilipinas yung mga bakas ng mga ganong paniniwala. Katulad ng kung paanong nanatili sa Pilipinas yung ilan naman ng mga paniniwala ng mga Muslim na nakalipas. Lalong-lalo na yung halimbawa yung paniniwala sa engkanto, yung pagpapatuli ng mga Pilipino at iba pa. At panghuli na hadith, idashtad haru faabridu anis salati fa inna shiddatal harri min kayhi jahannam. Na kapag daw masyadong mainit ay magsala kapag medyo lumamig na. Tinutukoy dito yung duhur. So kapag masyadong mainit ay palubugin lang ng konti yung araw kapag hindi na ito tirik na tirik at nabawasan ng init, saka magsala ng duhur, dahil tunay na ang init daw ng tanghaling tapat o ang init ng araw ay
mula sa paghinga ng impyerno. Ito ay hadith na iniulat nina Imam al-Bukhari at Imam Muslim. So ito ang Suratul Qari'ah. Alhamdulillah. At maganda na maunawaan natin ang mga aya nito para kapag binabasa natin sa Quran, inshallah, ay hindi lang tayo nagre-recite ng mga salita na walang kahulugan. Naunawaan natin ang kahulugan nito, inshallah, sa pamagitan kahit papano ng pag-alaala o pag-aaral ng mga kahulugan nito na magiging dahilan para maging mas taimtim tayo sa ating sala, inshallah. Kasi yun yung problema minsan, bakit yung mga tao lumilipad yung isip nila kapag nagsasala? Kasi marami sa mga tao, hindi naman nila naintindihan yung kahulugan ng sinasabi sa sala. Allahu Akbar nga, hindi nila alam ano ibig sabihin. Yung iba, tanungin mo, ano ibig sabihin ng Allahu Akbar? Pugot ulo. Yun yung Allahu Akbar sa kanila. So, dapat alam ng tao yung mga pinagsasabi niya sa sala. Diba? Sami Allahu liman hamida, anong ibig sabihin? Para ganahan siya magsala, inshallah. So, tutuloy natin ito next week. Yung sunod na surah. Yung Suratul Adiyat, inshallah. So, hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.